balita, nagsagawa muli ang Senate Blue Ribbon Committee ng hearing kaugnay ng $81 million money laundering scam. Muli namang iginiit ng RCBC branch manager na si Maya Santos Deguito na isisiwalat nitong lahat ng kanyang nalalaman sa isang executive session. Ang detalye sa ulat ni JD Miguel. Nadiin sa kontrobersyal na money laundering scheme ang branch manager ng RCBC na si Maya Santos Deguito. Sa pagdinig na ginanap nitong Huwebes ng Senate Blue Ribbon Committee, ibinahagi ng abogado ng RCBC na si Marcel Estavillo ang affidavit ng Customer Service Head ng Jupiter branch ng RCBC. Kinuwento sa naturang affidavit ni Romualdo Agarado na sinabi raw ni Deguito na mas mabuting gawin na niya ang naturang transaksyon kaysa naman may mangyaring masama sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang transaksyon daw na pinapatungkulan ni Deguito ay ang pag-transfer ng $44 million sa dollar account ng negosyanteng si William Go. Ngunit base sa investigasyon ng RCBC, forged daw ang pirma sa dollar account ni Go at dito napatunayan na hindi talaga kay Go ang naturang account. Pagbabahagi naman ni Agarado, ang 20 million pesos na winidraw na mula sa account ni Go ay hindi talaga i-deliver kay Go, kundi nakita raw niya na nilagay sa kotse ni Deguito. So, at the around 6, between 6 to 6, 6:30 to 6:45. In the afternoon? In the evening na po. In the evening, okay. Bali, the teller, nilagay po sa box, binilang niya ulit, nilagay niya sa box, nilagay po sa room ni branch manager Maya Deguito. Sa kanilang banda, itinanggi ni Deguito na may death threat siyang natanggap, bagay na pinabulaanan ng abogado ng RCBC dahil pati raw ang assistant ni Deguito ay pinatunayan ang katotohanan ng pahayag ni Agarado. Hindi totoo yung sinabi niya na sinabi mo na may threat sa'yo? Yung mamamatay po. Opo. Ipapaliwanag ko na lang po ng buo lahat sa executive session pero wala po akong sinabi ganun. Your Honor, may I add something? Yes. During our investigation, tagalogin ko na rin po, habang nag-investigate po kami ng mga officers sa branch, kausap po namin si Angela Torres, yung kasama po niya. At pareho si Angela Torres at si Romy Agarado, sinabi po nila na sinabi po sa kanila yon ng branch manager. So hindi lang po yung affidavit, dalawang tao yung nagsabi sa Paulit-ulit din niyang in-invoke ang kanyang right against self-incrimination at sasabihin na lamang daw niya lahat sa isang executive session. Ikinagalit naman ito ni Senador Juan Ponce Enrile at nagpahayag ng mosyon na i-hold in contempt si Deguito. Samantala, pumayag na ang komite na pakinggan si Deguito sa isang executive session kung saan nangako ito na sasabihin lahat ng nalalaman hinggil sa naturang scam. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.